Yes, isang magandang umaga po ulit at welcome po sa bagong school year dito po sa ating Itulay online tutorial class. Ito po ay ang TLE7. And dahil ngayon nga po ay magle-level up po ang ating Itulay for this school year, we would like to welcome ang mga bago po nating makakasama as Itulay tutors. Of course, nandito po si Tutor Josa and of course, si Tutor Ruth. Ayan, kamusta po mga mahal nating tutor? Excited na po ba tayo? Yes, sir. Kinakabahan na po and excited. Ayan, so katulad nga po ng sinabi natin, no, that's normal. But first of all, we would like to say thank you for being part of this po sa inyong dalawa because syempre ginagawa po natin to para po sa ating mga tuties na nakasubaybay sa atin. Actually, yung mga last year pa lang, ayan, nag-good morning na po sila. At welcome na welcome po dito sa ating Itulay. And this time, sobrang excited na po ba tayo, Ma'am Tutor Josa and Tutor Ruth, na i-share sa kanila ang bagong learning natin for TLE7. So, simulan po muna natin kay Tutor Josa. So, pwede po bang magpakilala po muna kayo? Hi class, magandang araw. Maraming salamat po sa kay Sir Jeff, kay Sir Madge at sa bumubuo po ng DepEd EdTech Unit at DepEd Itulay. Sa akin pong SDO Batangas Province, sa akin pong distrito Agoncillo, sa aking mga kasamahang guro sa Agoncillo National High School at sa aking OIC na si Ma'am Sweet at sa mga mag-aaral ng Agoncillo National High School at sa mga parents. Hello po, nood po kayo. Ayan. Ako po ang inyong gurong Batanggenya. Yes, sir. Ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Gusto nyong matuto? Gusto namin yon. Gusto ko yon. Ayun. Okay. So definitely po, yung mga nakatutok sa atin ngayon dyan, lalo na sa mga taga Batangas, tumutok na po kayo dito sa ating Itulay online tutorial class sa TLE7 with Tutor Josa. And of course, nandyan din po si Tutor Ruth. Hello, ma'am. Hello, sir. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Ako si Tutor Ruth from SDO Davao City. Ako po ay isang grade 7 na teacher po doon. At bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako kay Tutor Madge at kay Tutor Jeff at sa EdTech Unit. Ito po ay isang napaka oportunidad talaga na ako po ay napili bilang isang tutor. At binabati ko rin po ang aking principal na si Sir Doc Leo Diazido at ang aking department head na si Ma'am Rosalina Sundong, ang aking mga master teachers na si Ma'am Nancy, si Sir Jess at si Ma'am Ruby, at ang aking mga kasamahan sa TLE department. At of course, hindi pa huli ang aking grade 7 Dahlia student ng Daniel R. Aguinaldo National High School. Maraming pong salamat. Kung gusto po kayong matuto, tutok po kayo sa amin ngayong umaga. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Kaya naman po sa lahat po ng nakasubaybay po sa atin ngayon, i-message nyo na po ang inyong mga kaklase, mga co-teacher, at ito po ay malaking tulong sa kanila dahil tayo po ay nasa TLE7 Week 1. And ngayon pong quarter na to, ang ituturo po natin ay tungkol sa dressmaking. Ayan. So mapapanood nyo po kami sa Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV sa ating pong YouTube channels. Ayan. So sisimulan na po natin ang ating lesson. So ready na po ba tayo, Tutor Josa and Tutor Ruth? Yes, sir. Yes, ready sir. Na po. Ready na. Okay. Sige po, let's proceed on our first slide. Okay. So katulad nga po ng nasabi kanina, tayo po ngayon ay nasa quarter 1, week 1 ng dressmaking. Now, Tutor Josa, pwede niyo po bang i-explain sa amin, bakit po ba natin kailangan mag-aral ng dressmaking? Hello. Ang dressmaking po kasi ay kumbaga ay pwede natin itong gawin sa ating bahay. Lalong-lalo na po ngayon na tayo ay nananatili lamang sa mga tahanan, ng ating mga kabataan ay nasa bahay lamang. Pwede po silang magsulse ng mga sirang damit at kung ano-ano pa po. Kaya po ito po ang aming napili, dressmaking. Yun, thank you po. Tutor Ruth,
Yung mga ganito po bang klase ng lesson natin sa TLE, maaari din po ba itong gamitin sa pagnenegosyo katulad ng ibang mga lesson sa TLE? Ay, nako, Tutor Jeff, talagang gamit na gamit po ang dressmaking dahil ang dressmaking 7, ito po yung kanyang pundasyon po ito ng mga ating mga mag-aaral. Dahil dito, natututo silang magtahi, natututo silang gumawa ng mga, halimbawa ay yung mga rugs or yung mga cover ng mga tables na pwede nilang dahil sa ating pandemya, maraming mga taong walang trabaho, pwede nila itong i-share ang kanilang kaalaman para naman magamit ito. At ito ay napakahalaga talaga. Opo, totoo po talaga. No? Lahat po talaga ng tinuturo natin dito sa TLE is all about skills. Opo. So, Ma'am Tutor Josa, ano pa po ba yung mga dapat nating matutunan sa dressmaking na nandyan po sa ating slides? Sir, kagaya po ng nabanggit ni Ma'am Ruth na ang atin pong TLE 7, ang lesson 1 po is basic lamang. Ito po lahat ay mga basic tools. Exploratory pa lang po tayo, sir, sa ating TLE dressmaking grade 7. Exploratory lang po lahat. And ang inaaral po lagi sa lesson 1 is mga tools and equipment po lagi. Ayun. Okay po. So, ngayon po, ang pag-uusapan po muna natin is all about measuring tools and cutting tools. Parang ano rin po, the same din po sa ibang mga strand talaga ng TLE na meron din po tayo mga tools na ginagamit. Ano pa po kaya yun, ma'am? Sige po. Excuse po? Sige, ma'am. Continue po. Sir, kasi sa dressmaking, meron po tayong category ng dressmaking tools and equipment. So for this week po, ang pag-aaralan lang muna po natin is measuring and cutting tools. Doon muna po tayong magpo-focus for this day. Okay po. Sige ma'am, next slide po. Sir, we will start na po. Bago po tayo mag-start, tayo po ay maglalaro muna. Di ba po, Teacher Ruth? Ay, Tutor Ruth? Yes, Tutor Josa, maglalaro muna tayo. Ang ating laro ay pinamagatang Hulaan Mo. Yes, sir. Yes, Tutor Jeff. Hulaan mo. Mahuhulaan po kaya ng ating mga cuties kung ano ang nasa larawan? Tingnan nga po natin. Sige nga po, i-comment nyo po kung ano po sa tingin ninyo ang nasa picture. Yes, paki-comment nga po kung ano po ito. Tingnan nga po ano natin. Yan, ma'am? Tingin ko ano yan? Ruler. I-reveal ko na po ba? Sige, tingnan nga po natin. Wow, ruler. Wow. 1 point. Next picture po. Ito po. Ano kaya po ito? Tingnan nga po natin kung alam ng ating mga cuties. Okay, bigyan natin. Ay, may na-good morning sa atin. No? Yes. May na-good morning sa atin. Ma'am Gina Florentino. Good morning po. Si Glenn Tuyaw. Si Cedric. At si Emma. Good morning. Good morning yes, sa inyo sir. lahat. Yes, Tutor. Yes, Tutor Ruth. Si Relpo Yan, so and may si nag-comment, Cedric, ma'am. sabi po nila ay gunting. Gunting. Sige nga, ma'am. Ayan. Cheers. So bakit siya, ma'am, naging shears? Although pag tinitingnan natin, di ba, parang gunting. Yes, sir. Mamaya po, sir, i-reveal natin kung ano ba yung shears na yan. Yun. Sige po. Ay, next picture po. Ano kaya po ito? Ay, naku, ano kaya yan? Wala. Tingnan nga natin kung alam ng ating mga cuties. Ano kaya ito? Tutor Ruth, alam mo po ba kung ano ito? Tutor Ruth? Ay, parang alam ko yan. Pero bigyan muna natin ng oras sa ating mga cuties. Parang meron ng sasagot niyan. Sino kaya ang unang makakasagot kung ano ang nasa larawan? Okay, meron na sumagot. Meron na sumagot. Si Jane. Si Jane ang sumagot. Yes, Tutor, si Cedric din, tsaka si Crazy. Gagaling nila. Tingnan nga po natin.
nga. Wow, tape measure. Tama po sila. Galing-galing naman. Proceed po tayo sa next picture natin. Ito. Parang kamukha nung naunang picture, nung second picture. Parang pareho lang sila, tutor. Tutor Josa. Oo nga po. Tingnan po kaya natin. Paki-comment po kung alam ng ating mga cuties kung ano ang nasa larawan. Paki-type po sa comment section. Okay, parang meron na. Yes, Tutor Ruth, napaka-active ni Cedric. Yes, meron na. Tingnan nga natin kung Tsaka tama. Tingnan nga natin. Wow, scissors. Meron po tayong mga active na cuties. Yes. Galing po nila. Tutor Ruth. Next Tutor Ruth. Yes. Next picture po natin ay ito kaya. Ito kaya Tutor Ruth. Mahuhulaan kaya nila? Tingin ko mahulaan yan nila. Pero parang bigyan natin sila ng ng konting oras. Parang mahirap. Oo nga po. Tingnan po natin ang ating mga active na cuties kung masasagot po nila kung ano ito. Ano kaya yan? Tingnan nga po natin. Mukhang nahihirapan sila sa larawang ito, Tutor Ruth. Talagang mahirap, Tutor Josa. Parang mahirap nga siya. Pero alam ko na talagang... I-reveal ko na po ba? Pwede. Reveal mo na. Po, i-reveal ko na para po hindi na sila mahirapan. Oo. So, ito po ang sewing gauge or seam gauge. Ruler daw po, sabi ni Crazy. Tutor Ruth, ruler daw. Triangular scale. Medyo malapit na nga po. Ano po? Parang kung ito ang Tutor Ruth, para pong ito ang last picture natin. Ano nga po? Yan ang ating last picture. Okay. Yes, Tutor Ruth. Proceed na po tayo sa dressmaking. Ano nga po ba itong dressmaking, Tutor Ruth? Yes, ano nga ba ang dressmaking? Pwede natin tanungin ang ating mga cuties kung meron ba silang ideya kung ano ang dressmaking. Okay, type nyo na lang po sa comment section kung ano ang ideya ninyo sa dressmaking. Yes, Tutor Ruth. Tignan natin. Okay, tignan kung natin. Ano po ba yung pumapasok sa isip nila? Ano po? Pag nakakarinig sila ng dressmaking, ano ba ang pumapasok sa kanilang ano bang mga ideya o ideas ang masishare nila? Type. Opo. Tingnan nga po natin kung meron pong ma-share ang ating mga cuties. Kapag po narinig nila ang word na dressmaking, ito ba ay tungkol saan? Parang nahihirapan po ata Tutor Ruth ang ating mga cuties sa dressmaking. Pwede ba? I-reveal na lang natin. Sige, Tutor Ruth. Kayang-kaya mo yan, Tutor Ruth. Okay. Dressmaking is the craft of making or sewing clothes and dresses. Okay. Yes. The craft of sewing clothes and dresses. Yan. Pero alam mo, Tutor Josa, lahat tayo, minsan talaga, marunong tayong magtahi. Pero merong mga tao talagang gifted talaga sila na skilled talaga sila na talagang, yun talaga ang kanilang means of livelihood, ang pagpatahi. Yes, Tutor Ruth, kagaya po ng sinabi ni Rel Camila, mga mananahi po. Kapag daw po naririnig nila ang word na dressmaking, ang pumapasok sa isip niya ni Rel Camila ay mga mananahi po. And si Cedric po, na ang atin pong napaka-active na cutie is a process of making clothes. Tamang-tama po, di ba? Yes. Ito po ang proseso po ng paggawa ng damit. Opo, Tutor Josa, kasi ang paggawa ng damit ay isa yang proseso. Kagalingan po, again po, ang dressmaking po is ang kasanayan natin sa paglikha ng mga kasuotan or mga damit. Dressmaking, an art of sewing. Sabi naman po ni Crazy Babaran Berico. Ang kagaling po ng ating cutie Tutor Ruth na nga po.
Oo, magaling yan sila. Opo. Nakapag nag-aral talaga sila. And ito, Tutor Ruth, di ba po sa paglikha nga po ng maganda at quality ng mga damit, kailangan po natin dyan ng mga tools and equipment. So, i-define muna po natin ano po ba ang pagkakaiba ng tools sa equipment. Tutor Ruth? Okay. Hindi tayo makagagawa ng isang magandang damit kung wala ito sila. Of course, ang tool or tools is a device or implement, especially one held in the hand, used to carry out a particular function. Kasi, ang explanation dito, Tutor Josa, pag sinabi mong tool, ito ay ginagamitan talaga ito ng ating mga kamay. So, ang full force ng iyong paggamit ay yung kamay mo. Kaya tinawag siya na kaya sabi dyan na especially one held in the hand. So, ganun Yes, yun. Oo. Yung mga bagay na ginagamit ng isang mananahi, yun ay tinatawag na mga tools. Okay, Tutor Ruth. Ang equipment naman po are materials, devices, and appliances that are used as a part of or in connection with an electrical installation. Yan naman po ang kakaiba ng tools sa equipment. Ang equipment naman po ay kadalasan is operational through electricity. And ito pong mga ito ay malalaki kumpara po sa ating mga tools. Di po ba, Tutor Ruth? Good morning muna po. Good morning daw po, Tutor Ruth, kay Mr. Cipriano L. Arenas. Good morning, fellow tutors watching here. Balite Sur Elementary, San Carlos Division District 4B. Hello po, good morning po. Good morning po, sir. Yes, Tutor Ruth, proceed na po tayo. Yan, nagugutom na po ata ang ating mga cuties. Gutom na po ba ang ating mga cuties? Bakit naman ganyan ang nasa larawan, nakakagutom? I-reveal ko na po ba ang laman nito, Tutor Ruth? Kasi nakakagutom na po. Yes, nakakagutom. I-open ko na po. Oo, nakita ko yan sa Yan. Ay, akala ko cookies. Yan, it's a prank, Tutor Ruth. It's a prank po. Hindi po cookies ang laman ng ating biscuit can. Kung hindi po, ito pong mga ito. Ano po kayang tawag dito? Ito po, Tutor Ruth ay nag-comment. Sebastian Pilapil, cookies na laman ay panahe. Ha, ha, ha. Kasi Tutor Ruth, di po ba? Noon, ganyan talaga. Ang iba po ay kahon ng hopya. Di po ba? Kayo po ba? Ano po ang inyo, Tutor Ruth? Alam mo noon, kahit ngayon, kung meron kang yung mga boxes ng, yung halimbawa ng biscuit or ng cookies na hindi mo na ginagamit, pwede mo naman siyang gawing sewing box. Hindi na tayo pipili. No? Kahit na yung may mga boxes din naman na kahit na yung hindi made ng kahit na hindi yung kagaya sa pinakita ninyo, pwede din naman yon. Yes, Tutor. Lalagyan lang po nila ng mga divider. Ano nga po? Tapos po ilalagay na po nila yung mga panahe at kung ano-ano pa. Sabi po ni Chrissy, Tutor Ruth, nila Cedric is tools in sewing or sewing kit. Yes. Tama po. Ang gagaling po. Yes. Ang galing naman nila. Pero so, pwede din naman siyang... Yes, Tutor Ruth? May nagsabi din dito na sewing box. Okay din naman yun, sewing box. Sewing kit, okay din naman yun. Tama silang lahat. Opo, tama po. So ito po, ang laman nga po ng ating sewing kit ay ang ating mga tools. At ang una pong category ng mga dressmaking tools na ating i-discuss ay ang ating measuring tools from the word measuring. So ito po yung mga tools na ginagamit na panukat. So i-reveal na po natin kung ano po itong una. Tutor, ano kaya ito? Mga cuties? Okay, babasahin ko muna ha. Bago nila it divides the garment into the desired measurement. It is perfect squares and it is useful in making straight line and numbers. Alam po kaya ito ng ating mga cuties? Alam yan nila. Oo nga po. Wait lang, Tutor Ruth ha. Nag-comment ang aking student dati. Ganan nga po, ma'am. Pinaglalagyan namin noong grade 7 kami sa inyo, Ma'am Josa. Hello, Roselyn.
Si Roslyn po ngayon ata ay grade 12 na. So, naaalala pa po niya. Hello, Roslyn. Pwede Yes ba na? po. I-reveal na ba natin kung ano yan? Tignan nga po natin kung alam nila. Yun, may tumama. Chuturut. Sino kaya siya? Si Crazy. Si Crazy po. Sabi po ni Crazy ay, tingnan nga po natin kung tama si Crazy. L-square. Okay. L-square daw po Chuturut. Tama po Very si good. Babaran. Oo, napakahusay naman. Alam mo, may kunti lang akong i-share dito sa L-square. Alam mo, ang L-square kasi, ito yung the most basic, ginagamit natin sa pattern making. Opo. Ang L-square, no? So, ang husay naman nila, alam nila. Eskwala. Eskwala daw po, sabi ni Cedric. Okay. Tama din po yun ang eskwala. L-square sa Tagalog is eskwala. And Oo, ito po ay, yan. yes, Chuturut, dagdag ko lang po, ang L-square daw po ay ginagamit na parang calculator. Ito po yung ginagamit para po mapabilis ang computation. Hindi nyo na kailangan gumamit ng calculator para kayo ay mag-pattern. Gagamit lang po kayo ng L-square. Yes, Chuturut na po. Meron po siyang shorthand at longhand. Ang shorthand po niya ay 14 inches na nga po, Chuturut, and ang longhand po niya is 24 inches. So, 14 by 24 inches po siya. Yun po ay sukat sa likod. Yun naman pong nasa harap, ang nakalagay po, Chuturut, ay 1/4, 1/8, 1/2, 1/3, 1/6, and 2/3, Chuturut. Yes. Okay. Tama po, Chuturut na po. Okay. Kaya nga, tama, Tutor Josa. Kaya nga, yan ang talaga, yan ang ginagamit na, yan ang pinaka-basic talaga na measuring na tool na ginagamit sa pattern making dahil talagang accurate at yung mga, you can make a straight lines out of that L-square. Yes, Chuturut. So proceed na po tayo sa second tools natin. Sana po ay maliwanag na po sa ating mga chutis saan po ginagamit ang L-square. Next po ito po ay ang tinatawag nating chutis. Ano kaya ito? Kagaya ito ng picture na nauna din sa hulaan mo. Ano kaya ito, chutis? Pakitype nga po kung alam po ninyo. Ang sabi po, it is made of non-stretchable strip used in taking body measurements. Fiberglass tape is commonly used by professional dressmakers. Ano kaya po ito? Ito ang tinatawag natin sa Tagalog na may nag-comment na kanina nabasa ko kanina, sabi niya sa Tagalog ito daw ay, ano kaya? Ano kaya po ito? Mahalaga man, talagang napaka-importante yan sa isang mananahi. Kung wala yan, parang kulang. Yes, Chuturut. Ito po ang pinaka-basic na ginagamit para po ma-measure yung katawan ng tao na gagawa natin ng damit. Di ba? Usually daw po ito po, ang sukat po niya ay nasa inches and centimeter. Ang front po niya ay inches, ang likod naman po ay centimeter. Yes, centimeter. Yes po. Ang iba po ang sukat ay 60 inches lang, 1 to 60 inches, pero meron din naman pong 1 to 120 inches. Ayan po, Chuturut, ang dami pong sumagot. Medida. Excuse me po. Ang iba po ay estudyante ko po, Earl Lyran Cabrera. Hello. Okay, hello Medida sa daw inyo. po. Hello, gagaling po. I-reveal na kaya natin. Sige po, tama po sila. Tape measure, medida. Yan, ang dami pong sumagot. Ang dami po, Chuturut, nakakaalam. Ito naman po, Chuturut. Ano? Ito. Chuturut, ano kaya po ito? Yes, it is, basahin ko muna ha. It is used for general marking and for measuring fabric grain line when laying out of the pattern. Okay, ano kaya ito? Masasagot ito ng mga tingnan nga po natin kung tatama. Hello sa mga estudyante ko dyan. 7 rows. Hello. Okay. Si yan, Joy Encarnacion. Estudyante ko, ma'am yan. Hello. Salamat sa panonood. 7 rows. Ano kaya po ito? Hulaan po. Ano kaya po? I-reveal natin. Tutor Josa. Ruler daw po. Tingnan nga po natin kung ruler nga po ba ito. Kasi kamukha po siya, po, Chuturut. Kamukha ng ruler. Yes.
Pero alam mo, para din siyang parang kung sa tingnan mo, para din siyang tape measure. Pero ruler siya. Pero ang pangalan ay yardstick. Yardstick. Yes, yardstick Yes. or meter stick. Tutorot. Okay. Di po ba meron Okay. pong ang iba po ay gawa sa stainless, ang iba naman po ay gawa sa Yes. kahoy. Wood, Yun po, may oo. tumama ulit tayo, Tutorot. Si Chrissy Oo. Babaran. Ang galing po ni Chrissy Babaran. Ano po, Oo, active kasi na ang active po. Tutor Josa, ang yardstick is yan, pwede siya sa made of wood, made of steel. Mhm. Oo. Opo. So, proceed po tayo sa sunod. Ito kaya, ano kaya ito? 1 to 12 Ay, naku, inches parang- lamang. A parang 12 ang inches dali. measuring device which is used for general marking. It aids in connecting lines. Ayan, ang daming nag-comment. Dami na Ruler daw po. nag-comment. Ruler. Tutorot ruler daw po. Ay, naku, ang husay naman. Ang dali nilang Tingnan natin. Tama tingnan po, natin. ruler. Ruler po siya. Ito po ay, Tutorot, di po ba pwede din po itong gawa sa kahoy, pwede din pong Oo. gawa sa plastic, meron Pwede din din pong sa metal, ano plastic. po? Meron ding metal ang ruler. Stainless, Yes. opo. And ito po ay, hindi lang po siya 1 to 12 inches. Kapag po sa mga mananahe, meron po silang mas mahaba na 1 to 18 inches. Oo. Okay po. Next po natin ay ito. Parang ito yung kanina. Oo Tignan nga. nga po natin kung Pag, natatandaan nila yung root, kung natatandaan Oo. nila yung kanina. Babasahin ko muna ha. This Opo, measuring opo. tool helps make quick, accurate measurements for hems, buttonholes, scallops, and pleats. Okay. Yes. Parang sa unang tingin, parang mahirap, pero alam ko, kaya yan nila. Opo. Napakita na po kasi natin yung kanina. Tingnan nga po natin kung natatandaan pa ng mga cuties natin Oo. kung ano to. Tingnan natin kung ang memory ng ating mga cuties ay talagang pang-level up talaga. No? Opo. Matatala. Kasi po tayo ay itulay level up na. Ano nga po? Itulay level up. Ayan po, para pong may mga nakatanda na cuties natin. Tingnan nga po natin. Ayun, seam gauge, sewing gauge. Sabi po ni Earl Lyron at saka po ni Chrissy Babaran, seam gauge, sewing gauge. Pareho naman po silang tama. Ano nga po, Tutor Ruth? Pareho pong tama. Yes, virtual clap para sa kanila. Ang husay. Kaklap ko din po sila. Next po ay, ito kaya, ano kaya ito? Mukha na naman po pang ruler. Ano po? Oo, napaka. Kaya lang po ang sabi dyan, Tutor Ruth, ay this tool is used in connecting and shaping curve point. Curve naman po ay ang ruler po ba, usually di po ba ang ruler ay straight? Ito naman po, mukha siyang ruler, pero ang sabi po ay shaping curve points. Ano kaya ito? Meter stick daw po. Sabi po ni Sebastian Pilapil, tingnan nga po natin kung tama sila. Ayan po, parang may tumama, Tutor Ruth. Sino po ba yung tumamang yun? May tumama po tayo. Si Anwar po. Anwar, tama po kaya ang basa ko doon? Anwar. At si Earl. Si Rain. Tingnan nga po natin, sabi po kasi nila ay hip curve. Ayun po. Okay, si Anwar. Hip curve. So, ang hip curve po ay ginagamit sa pag-shape po, kagaya po ng sinasabi dyan, sa mga gilid-gilid po natin. Usually po sa atin pong hips or balakang. Ano nga po? Oo. Yan ay so, next po ay ito. Ano kaya po ito, Tutor Ruth? Okay, ito naman, this is used to shape the depth of the neck hole and armhole of the pattern. Okay, parang ano kaya ito? Ano kaya ito? Parang mahirap, pero alam ko kaya ng mga cuties natin. Okay, comment. Type na inyong sagot. Ito po kanina pa. Opo. Ano kaya ito? Kasi po para po silang halos lahat ay may di pa po napapansin nyo, lahat po ay may measurement. Kasi nga po sila ay mga measuring tools. Para sila ay mukhang ruler. Ano po? Iba-iba po lang. Ito po, may
May mga sumasagot, Chuturut. O sige, reveal natin. Sino ba yung Tingnan nga po sumasagot na natin yan? kung tama si Earl at si Crizzy. Ayan po, Okay, tama po. Si Alexandra po ay tama din. Si Anwar, ang Okay, gagaling po natin mga mahusay. cuties. Rain Gagaling. Rizel. French curve. And parang ito na po yung last sa ating mga measuring tools. Punta naman po tayo sa ating cutting tools. Yan po, cutting tools. Ito po, titingnan po natin yung pong tinatanong ni Sir Jeff kanina. Kasi po sabi po, di ba, gunting. Tingnan nga po natin kung alin dito ang shears at alin ang scissors. Ano kaya yung picture na nasa unahan, yung kulay yellow? Tingnan po natin kung alam ng ating mga cuties. Yung nasa taas, ano kaya yun? Shears kaya siya or scissors? Ang sa baba, ano kaya yan? Kaya scissors nga, ba yan? Okay, tingnan shears natin. or scissors? Tingnan Kung kaya meron- natin kung alam ng ating mga cuties. Dito sa akin, wala pang nagko-comment, ha? Baka po nag-iisip pa sila kung ano po ba Oo, talagang bigyan natin pinagkaiba sila kung ng alin po ba dyan. Ano po? Oo, bigyan natin sila ng konting panahon or konting oras para ma-identify nila kung ano ang shears dyan at ano ang scissors dyan. Ay, Opo, may kasi- sumagot si meron nga Alrisa po. sa Seydin Gasa ng grade 7 del Pilar. Shears daw. Shears daw, tutor. Ang dami pong sumagot. Shears daw po yung nasa taas. Tingnan nga po natin. Okay, so siya ang ating cutting shears and of course, ito po yung picture na nasa baba ay ang ating scissors. Ano nga po kaya ang pinagkaiba nila? So, kahit po ako nung bata ako, pag sinabing ganyan, ang akin pong tawag dyan ay gunting lamang. Hindi ko naman po alam, ano pa to cutting shears, ano ba tong scissors? So, ang sabi, ang cutting shears daw kung mapapansin natin is, ito ay merong yung handle niya. Mapapansin niyo yung handle niya, yung isa is malaki, yung isa ay maliit. Ano po? Yun po ang ating shears. Samantalang ating naman pong scissors is pareho po ng hole. Yung pinaka-finger hole po niya is pareho ang size. Yun po ang kanilang pinagkaiba. And ang cutting shears po, kadalasan ay sa tela lamang ginagamit. Pero ang scissors po, meron po scissors na ginagamit sa mga sinulid. Meron pa nga po tayong iba't ibang uri ng cutting shears at scissors. Meron po tayong bent-handled dressmaker shears. Meron po tayong pinking and scalloping shears. Yan po yung may mga design. Ano nga po? Opo, tama po si Alrisa. Iba po yung handle ng shears. Tama. Leather shears. Okay, And ito naman po sa okay, scissors. tama. Meron po tayong trimming scissors. Sa embroidery, meron po tayong embroidery scissors. Ginagamit lang po siya sa sinulid. Yan po ay maliliit lamang po na size ng scissors. And meron po tayong buttonhole scissors. So yun po ang pagkakaiba po ng ating shears at ng ating scissors. Kagaya po ng sinabi ni Alrisa, iba po yung handle ng shears. Okay po, sana po ay maliwanag. So Chuturut, proceed na po tayo sa sunod. Okay. Ito po, Chuturut. Okay. Ito naman ay hook quickly rip seams, opens buttonholes, and removes stitches. This should be used carefully to avoid piercing the fabric. Okay? Ito ay mahalaga sa isang mananahi. Okay. Ano kaya po ito, Chuturut? Okay, reveal na natin. Na cuties, kung ano ito? Oo, reveal natin. I-reveal ko na po? Oo. Sige po. I-reveal ko na mga cuties. Ito ay ang seam ripper. Okay. Ito po ay pangsundot-sundot lang sa mga sinulid. Ano po? Para po sa... Sir Josa, ang ma-share ko dyan sa seam ripper na yan ay talagang, yun bang nagtatastas kayo ng ng mga stitches? But please, be careful lang din tayo sa ating paggamit ng seam ripper because masisira din ang ating fabric or yung tela natin pag hindi natin babantayan kung paano natin tatastasin yung mga stitches sa tela. So ganun po 'yon.
Yes, Tutorut. Opo, opo. Ingat po sa paggamit niyan. Kasi po ginagamit nga po siya para sa mga repair. Ano nga po, iwasan po na masira po yung Yes. tela. Ano po? Okay, proceed na po Okay. tayo sa sunod. Ito, para din siyang gunting. Pero ang sabi, it Yes. is used for snipping threads. Ano po pag Oo. sinabi nating snipping? Kasi Ma'am Tutorut, nakita ko po, tinatawag din po itong thread snip, grip scissors. Oo. Pinagkaiba Alam niya kasi mo, sa scissors, oh, sa Tutorut. okay. Alam mo naman, Tutor Josa, gumamit ako niyan, yung parang Mhm. nag-cut ako ng thread. Pwede din Opo. naman siyang gamiting pang-cut ng thread. Opo, Oo. opo, Oo. oho. Yes, Tutorut. Ang sabi po, yung dulo po ang gagamitin. Oo. Yes, ang Opo. dulo niya. Alam kaya ito ng ating mga cuties, Tutorut? Alam na alam yan. I'm sure na alam niya nila. Parang Okay. kapamilya rin po siya ng gunting, ano po. Oo, pero ibang-iba lang talaga ang kanyang ang hugis at saka yung ang pagkagawa sa kanya. Kaya Opo, parang kumpara po Tutorut sa gunting, hindi na po natin kailangan siyang i-open ang pinaka-blade. oo, Ano po? oo, kasi Automatic yung na po gunting naka-open naman, na po siya. I-close na lang po natin. oo, Ano po? oo, Ayun yung po, gunting si naman Earl Lyron kailangan- Cabrera. Okay, anong sagot niya? Thread clipper, tingnan nga po natin. Okay, reveal. Ayun. Yes, correct. Tutorut, para Thread estudyante ko to. clipper. Earl Lyron Okay. Cabrera. Ang husay naman. Ang Kaya nga po, husay. Tutorut, parang madami ang tamang sagot na Earl Lyron sa ipapasang module sa akin dahil nasasagutan niya lahat ang Oo ating nga. mga pinapahulaan. Ano po? Okay, oo nga po. Ang next Naku, po, ang husay Tutorut. Ito po, naman. Tutorut. Ano kaya po ito, Tutorut? Ay, naku, may pizza. Parang nagutom ako. It works like a pizza cutter and can be used by left or right-handed sewers when using a rotary cutter. Work on a cutting mat to protect the blade and the cutting surface. Okay, ano kaya yan? Ano kaya ito? Mga cuties, ano kaya ito? Tingnan nga natin kung may tatama, kung ano ito. Tingnan nga po natin. Tayin natin. Ano kaya ito? Sabi ay, para daw siyang pizza cutter. Cutter. Ano po kaya ito? I-reveal ko na po ba, Tutorut? Okay, reveal na, reveal. Reveal. And parang pong ito ang last na ating cutting tools. Ang ating rotary cutter. So, ito po ang ating rotary cutter. Tingnan nga po natin. Thread clippers. Thread clippers. Good morning. Yung Tutorut, Samantha Blasi. Good morning, watching from Liano High School. Hello po. Yes, hi. Hi, Samantha. Hi. Hello hi po. Din kay Rain Rizel Tauyan, kay Cedric. Okay, next. Yan, Tutorut. Ay, nako, yan yan talaga ang napaka-importante talaga yan para malaman natin kung ano ang natutunan nila sa ating pinag-usapan ngayon. Opo. Opo, tingnan nga po natin kung may mga makakasagot. Tutorut, pakibasa nga po ng direction. Okay, ang direction natin ay choose the letter of the best and correct answer. All you have to do is to type your answer or the letter sa comment section. Okay, Yes, ready Tutorut. na? Okay, Yes. question number 1. Number 1, it is Yes, made of Tutorut. it is made of non-stretchable strip used in taking body measurements. A, ruler. B, tape measure. C, yardstick. And D, sewing gauge. Go, go, go. Mga cuties, Type ano your kaya ito? answer. Napakadali po. Ano po? Letter, Okay. sabi po, Sebastian Okay. Pilapil B. Sebastian Pilapil B. Okay. Tingnan nga po natin. Okay nga. Ito po, Sige, puro B. Wow, B. Unworn tape measure. Tingnan nga po natin. Yan po, ang dami pong Okay. sumasagot.
I-reveal ko na po ba kung ano pong Okay, tama? reveal. Okay, si Anwar, letter B. Yan, congratulations po sa Okay, lahat. congrats. May Yay. Encarnacion, Alrisa, Alexandra, Rel, May, Ang Cedric, Samantha. galing. Samantha. Yes. Okay, For si question Rel. number 2 na po tayo, Tita Yes. Ruth. This is used to shape the depth of the neck hole and armhole of the pattern. Ano kaya Ay, ito? nako. A. French curve, B. Ruler, C. Tape measure, or D. Trimming scissors. For question number 2, ano kaya po ang sagot? Okay, may Sabi, sumagot dito. neck hole and armhole. Ang atin Okay, daw may- sa leeg at ang ating dito. Ano po ba Okay, itong may arm? sumagot. May sumagot. Si Cedric, letter B. Si Sebastian po. Ang galing po ni Sebastian. Ang bilis mag-type. Okay, letter A. A. Alexandria A. Si Alexandra, letter A. Si Isabel, letter A. Yan Sebastian, po. I-reveal ko na po, letter A. Tita Ruth. Okay, I-reveal ko na po. reveal. Yes, reveal the Ayun. answer. French curve. Tama po sila. Ay, Tita Ruth po, galing. number Nako. 3. Okay, number Ito po. 3. It is a cutting tool with one handle larger than the other handle. Ito ay ating na-discuss. Okay, letter A, scissors. Letter B, seam ripper. Letter C, cutting shears. And letter D, thread clippers. Go, go, Number go. 3. Ano Type pa yung your sagot? answer. Number 3. Ang sabi, one handle larger than the other handle. Parang tama Okay. sila, tuturut lahat. Ay, Okay, kita-kita ko. letter C, Sebastian Pilapil. Anwar, letter I-reveal D. ko na po. Ito po. Okay. C Sige, for reveal. cutting. Isabel, Okay, Alexandria, letter C. Alrisa, Sebastian, May. Sebastian, Ang dami po. Tama po lahat sila, Anwar. tuturut. Naku, ang galing naman nila. Ang galing. Kaya nga po. Okay, next. Next Okay, number. for question number 4 na po tayo. It is used for general marking and for measuring fabric grain line when laying out the pattern. A. Ruler, B. Hip curve, C. Tape measure, or D. Yardstick. Ano kaya ito? General marking. Laying out of pattern. Ano kaya ito? Ruler, hip curve, tape measure, or Okay, yardstick? number 4. Wala pang number 4. Okay, Wala pa, si baka Rel. nahihirapan sila sa number 4. Okay, si Rel Camila. May Letter question D. mark po si Sebastian. D. Okay, letter D. A. Okay, na question mark. Parang he is unsure kung anong Opo. answer niya. Oo nga, medyo mahirap. Pero si Samantha Earl naman naman is letter po, si Alrisa, sure na D. D. Okay, reveal At na iba yung natin. computer na sagot nila. Ano po? Tingnan nga po natin. Oo. Ayun. Ay, nako, yardstick. Okay, si Tama po si Alrisa. Alrisa, At tama din po si letter Sebastian. With the Isabel. question mark na D. Okay po, si tutor Rel number 5 na Camila. po. Okay, number 5. This cutting tool is used for snipping threads. A. Rotary cutter. B. Thread clipper. C. Seam ripper. And letter D. Leader shear. Tingnan Okay. nga po natin. Comment po. Ito po ay last number na para sa ating evaluation. Tingnan nga po natin kung meron tayong natutunan. At tingnan nga po natin. May mga awardan tayo ng ating virtual club. Number 5. Okay. Question number 5. Number 5. Si Sebastian. B. Sure na sure si Sebastian. Tuturut. Wala Okay, nang... letter- Opo, wala na pong question mark. Wala na. Sure na yan. Okay. Si Meron pa pala. Alexandra, letter D. Mhm. Okay. Si Sebastian. Ay, may question mark siya. B. Okay. Pinagdagan po ulit. Tingnan nga po Oo. natin. I-reveal ko na po ha. Sige. Si Rel Camila po C. Tingnan po Okay. natin. Ayun po. Ay, For letter snipping C. threads. Ang tama po dyan ay ang thread clippers. Yan Okay, po. congratulations sa Congratulations sa lahat. Ang galing-galing Yay, po. Ang virtual galing-galing. club. Ayan, Tutor Ruth. Okay. And next po yung ating wrap up. Okay. Okay, ang ating wrap up, nalaman natin na ang dressmaking is the craft of making clothes and dresses
nalaman din natin na sa dressmaking, napakahalaga na talagang malaman natin kung ano ang tools, ano yung equipment, at mahalaga rin na maraming klase ng tools. May mga cutting tools, but in dressmaking, we are concentrating sa yung ating pinag-aralan ngayon na about sa cutting tools. So napaka-importante sa ating mga mag-aaral na malaman nila ito dahil ito ay nagiging pundasyon nila sa kanilang pag-aaral, lalo-lalo na sa grade 7 exploratory course na dressmaking. So, talagang atin itong pag-aralan at sa susunod na naman, ibang topic na naman ang aming isi-share sa inyo. Okay po. So, samahan niyo po kaming muli sa susunod na Biyernes, same time po, 9 to 9:30 ng umaga para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa TLE Tutor Route. Yes! At huwag nating kalimutan na ang ating edukasyon ay ang pasaporte natin sa ating kinabukasan. Ang GC na Ayan, Muli po, ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Gusto nyong matuto, gusto namin yon, gusto ko yon. At abangan po ang susunod na mga tutors na sina Tutor Mike, Nexel, and Tutor DY para naman po sa TLE 8. Maraming salamat po mga tuties and Tutor Ruth. Ako naman po si Tutor Ruth from Davao City po. Kung gusto niyo matuto, makinig po kayo sa amin at ang edukasyon po kahit na tayo ay nasa pandemya ay patuloy pa rin. Kita-kita po tayo hanggang sa muli. Hanggang sa muli, kita-kits! Ayan, so panigurado may natutunan na naman pong panibago ang ating mga tuties ngayon dito sa TLE 7. And kaya naman po dun po sa mga nakasubaybay sa atin ngayon, kung meron po kayong mga kakilala na ang lesson din po nila ay dressmaking, pwede po silang tumutok sa atin every Friday, 9 o'clock ng umaga dito po sa atin sa Itulay. And pwede din po na maging team replay dahil ito po ay pwede ninyong panoorin ulit din sa mga teachers po natin na nagtuturo ng dressmaking. Pwede nyo po gamitin ang lesson na ito para po sa inyong mga estudyante. And of course, wag din po natin kakalimutan na manood sa DepEd TV para po sa ating mga video lessons na naka-anchor din po sa MELCS katulad po dito sa Itulay. So, muli po ako po ang inyong tutor Jeff and sana po marami po kayong napulot na bagong aralin dito sa TLE 7. Kaya po magkita-kita po tayo muli next Friday para po sa panibagong lesson natin. Of course, part pa rin po ng dressmaking for this quarter. Paalam po!